mga minanang turo. Minsan lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at mga eskribang galing sa Jerusalem. Kanilang tinanong siya, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang turo na minana natin sa ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong minanang turo? Iniutos ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tuturong ko sa inyo ay ahin sa Diyos, hindi na ninyo kailangang igalang ang kanyang ama. Dahil sa inyong minanang turo, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Mga mapagpaimbabaw, tamang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsamba, ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Tanungin po natin si Kuya Ben sa kanyang reflection. Kuya Ben? Talagang ganda nito. Sa lahat pong ating mga taga-subaybay, kung kayo po ay nakikinig, napakaganda sana kung kayo po ay nakikipagbahaginan din sa ating pong mga pag-aaral na ito, sapagkat lahat po tayo, sabi ko nga po, tayo sa realidad ng buhay ay may mga pangyayari, mayroon tayong mga karanasan, at may mga realidad na nagaganap na angkop sa ating pong mga pagbasa. Kaya kami po ay patuloy na ay nag-aanyaya para makibahagi. Ang problema nga po ay yung iba ay maaring nakikinig lang at mayroon naman silang gustong sabihin ay hindi nila magawa. Harinawa po, kung mayroon kayong pagkakataon, pwede po kayong magpadala sa amin ng text, pwede po kayong magbigay sa amin ng paliwanag at katanungan, lalong-lalo na po kung mayroon kayong gustong linawin, Kuya Bert, kasi minsan di natin alam, mayroon silang napagninilayan na doon sa ating ipinapaliwanag, may gusto silang idagdag, at mayroon naman silang gustong palalimin pa na gustong malaman. Ang problema ay nahihiya yung iba marahil, pero pwede po kayong mag-text, pwede po kayong tumawag dito sa impilan para sa ating pong bahaginan. Wala po namang mga mali na ibabahagi, sapagkat ang anumang kaisipan na nasa atin, ito po ay galing sa espiritong buhay na dumadaloy lamang sa ating pong talino't kaisipan upang makapagbahagi sa ating kapwa. Alam niyo po itong binasa natin na minanang turo, talagang ganito ang mga Pariseo at Eskriba nung panahon, mga sumusunod sila sa kautusan at sadyang ito ay pinagkakanilang pinag-aaralan. Ang nagiging problema dito, paano nila isinasabuhay? Dalawa po kasi yan Dalawa dapat nating malaman sa ating sarili. Bagamat alam ang kautusan, pero hindi naman natin inilalagay sa ating puso at pagsasabuhay nito, ay baliwala rin po yan. Tingnan po natin sa ating pangkaraniwan at realidad na nangyayari sa ating lipunan. Bawal daw po ang sumalubong sa trapiko. Di po ba? Bawal. Bawal yan. Pangalawa, sabi nila, bawal ang paggamit ng wangwang. Ayun. Alam naman natin yan Inilagay yan sa batas
At ang lahat ng magkakasala at nagkakamali ay parurusahan. Yun ang mga sinasabi. Bawal ang tinatawag natin maglakbay ng sasakyan nang wala pang rehistro. Wala yung nakalagay na plate number. Ayan, may tawag nga po dyan no plate, no travel. Yun. No plate, no travel. Pero tingnan po natin ba, ano ba nangyayari talaga? Kung magkaminsan, itong mga taong gumawa ng batas, itong mga taong tagasunod dapat ng batas, sila ang nangunguna na sumasalubong sa trapiko at gumagamit ng wangwang kahit walang emergency. Ito po minsan sa akin pong pagbabahagi, nabanggit ko na ito yung ambulansya. Wala naman laman. Ginagamit yung ambulansya para sumalubong sa trapiko. Ganito po ba talaga? Alam nyo, may hinahangan akong mayor, ayoko na sabihin ito, no? Kasi pag sinabi ko to magiging politicized yung ating pong paliwanag. Meron pong isang mayor na nakausap, kausap ko at naranasan ko, nakasakay ako minsan dun sa kanya sasakyan. Nung gustong sumalubong yung dahil nung mamadali, di niya pinayagan salubungin yung trapiko. Sabi niya, yaan mo, wag mo kang magsasalubong sa trapiko kasi ako ang may utos niyan na wag sasalubong. So yung mayor, nanatili din siya sa traffic, ayaw niyang sumalubong. Pero, nung wala yung mayor, nakita ko yung sinasakyan ko, sumasalubong sa trapiko. Ay, mas matigas pala yung mga yung mga driver lang ng mayor ito po yung masama Ito yung isang masakit na katotohanan. Dito sa kautusan ng ating Panginoon, ng ating Amang Diyos, nung kapanahunan ni Moises, na sinasabi po dito sa ating pong binasa ngayon, na nakita nung mga Pariseo at Eskriba, bakit daw nilalabag ng mga alagad ang turo na minana mula sa mga ninuno? Kumakain sila nang hindi muna naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Napakababaw naman nung tinatawag po nating mali Napakababaw na bagay na kautusan ng kanilang tinitingnan. Kaya nang balikan sila ni Jesus, mas mabigat yung itinatanong sa kanila ng ating Panginoon. Doon sa kautusang, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Dapat pala, ang ibig sabihin ni Jesus, itong mga Eskriba at Pariseyong ito ay dapat mamatay dahil nilalabag nila yung kautusang iyon. Napakabigat, tingnan nyo po, no? Sinita si Jesus sa maliit na bagay, hindi nila nakita yung malaking kautusan na makakaapekto hindi lamang sa isang tao, kundi marami ang maaapektuhan. Alam nyo, mayroong mga batas na kung magkaminsan na katulad sa kapanahunan, kapag ikaw ay maliit na tao lang, naku po, sabi nga natin karamihan daw sa nahuhuli, lalo na tungkol sa drugs, ay gurami. Pero pag yung pong mga tinatawag natin dambuhala, ay hindi nahuhuli. Yun ang mga nakikita natin at nararanasan natin sa kapanahunang ito, na kung saan po ang nangyayari, sa halip na hulihin yung mga taong mga dambuhala at malalaki, hindi nahuli sapagkat pinagtsatsagaan nila yung madaling hulihin na nandyan lamang sa kanilang tabi at mahihirap na tao. Ang pagpapahiral ng batas, maging sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, may malinaw na binibigyan niya ng diin na maging ito ay pangkalahatan, maging general, maging mahirap ka man, maging mayaman ka man, o ano man ang iyong kalalagayan sa lipunan, kapatid, ang batas ay batas. At ang pagpapasunod nito ay dapat pantay-pantay sa ilalim ng batas. Subalit at dahilan sa mayroong pinipili pagdating sa tinatawag nating human law, pagdating sa tinatawag nating batas ng tao, nagkakaroon ng pagbabago. Ang batas ng Diyos ay hindi kinakailangan mabago.
pag translate ng tao, nagbabago yung pong batas at kautusan. Nakakaawa lamang kapag ikaw ay mahirap. Sabi nga po natin, tumingin ka sa loob ng kulungan, bumisita ka sa preso,